Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. Alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education. Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Matapos ang lahat ng mga pag-atake at paninira na tila nagresulta pa para umabot sa impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo ay sa wakas binasag na rin ni VP Sara Duterte ang kanyang pananahimik kaugnay sa tanong kung saan nga ba talaga ginamit ang confidential funds sa kanyang panunungkulan noon bilang kalihim ng Department of Education. Sa ginawang press con ng Office of the Vice President ay tila hinamon ng Vice Presidente ang dating DOJ at ngayon nakaupong ombudsman na si Boying Rimulya na di umano kung ito'y seryoso nga talaga sa pag-iimbestiga ay dapat busisiin din nila ang laptop scandal ng Department of Education at di umano makikita nila na meron ding kaugnayan dito ang dating kongresistang si Zaldico. Ayon pa kay VP Sara na di umano ang kumpanya niko na SunWest ang kontraktor ng nasabing laptop ng DepEd. Dagdag din ng pangalawang pangulo na di umano sa ilalim ng kanyang panunungkulan sa DepEd ay gumawa din sila ng kanilang sariling pag-iimbestiga upang patunayan ang aligasyon laban kay Zaldico at di umano mayroong parte ng confidential funds ang ginamit upang makalikom ng ebidensya at maisakatuparan ang kanilang investigasyon. Matatanda ang kaugnay din dito ay dati na ding binanggit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva noon ang pangalan din mismo ng kongresistang si Zaldico na talagang dawit sa DepEd laptop scam na ayon pa sa kanya ay isa sa pinakamalaking kontraktor ng gobyerno ang kumpanyang pag-aari ni Zaldico. Regarding sa plano po ni bagong ombudsman Rimulya na hukay niya daw ulit sa hukay yung Parmali case, sa tingin niyo may nilulutong narrative yung administration? Oh yes, oo. Matagal naman na ako nagsasabi, di ba, na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito. Kundi, number one, politika, at number two, ubusin ang budget ng Pilipinas sa korupsyon. So, yan lang yun. Ang ginagawa nila, sir, sa totoo lang. Meron ba kayong nakikita project? Wala. Di ba? So, ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo saan sa administrasyon, kundi mamalitika, and ang end goal nila is perpetuation in power. Sinabi ko na yan noon pa. And paano nila gagawin yon? Ay syempre ubusin nila yung kaban ng bayan sa korupsyon. Kasi kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ano po naging involvement ni Zaldico dun sa DepEd, sa laptop? SunWest, ang contractor ng laptop doon sa DepEd. Next question is Pili Casino, ABS-CBN. So bakit, wait lang, di ba ako tapos ka lang? So bakit specific yung pag-iimbestiga
bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa corruption? Bakit hindi nilalabas lahat ng mga insidente o mga gawain o mga eskandalo sa corruption? Bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila investigahan. At kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. Kung nawawala, kung nalilibing, kung nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang pag-control sa kwento. Ma'am Queenie? Alright. Buenas tardes, ma'am. Yeah. Is it true that the family of the blogger who posted a picture of PBBM captioned headshot approached you and is asking for help, but you allegedly turned them down? No, ma'am. I never received a request for help from the family of the blogger. And it's highly unlikely, ma'am, for us to say no, because if it's this is a matter of legal assistance, ma'am, no, because there is a case. So usually we refer it for legal advice kung meron ng abogado. So very unlikely na humindi yung Office of the Vice President. Kasi ang protocol o ang SOP namin sa opisina na kapag merong lumapit ng tulong at example, pag-assess ng tao, legal problem siya, ay hinahanapan siya o pinapartner siya sa kung sino yung abogado na pwedeng magbigay ng legal advice. Next question. Another issue. Okay lang po. Okay. Former President GMA proposed a bill expanding or giving additional duties and responsibilities to the Vice President. Would you say na kulang pa ang existing duties po ninyo as VP? Meron pong bill, House Bill, si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo of an OVP charter. Doon sa charter, kung makikita ninyo, nakalagay lang doon yung institutionalization ng mga units sa opisina ng Pangalawang Pangulo at nakalagay din doon ang organizational structure. Kasi pagpasok namin, ma'am, ang nangyayari, bago lahat, lagi, walang institutional memory ang Office of the Vice President. So bago siya lahat lagi. Pagpasok ng bagong Vice President, bago ang opisina, bago ang structure, ang HR structure niya, bago ang mga units. So ang ginawa namin, ma'am, para merong continuity sa lahat ng mga Vice Presidents ay ginawa namin ng charter. Dinefine namin doon na dapat merong USEC, dapat merong ASEC, ang opisina, at dapat merong mga ganito na klase ng mga units, KM, HR, legal, finance, para hindi nahihirapan yung papasok na bagong Vice President. Kasama na din doon yung opisina, sana, permanent office, para hindi rin lumilipat kung saan-saan yung opisina ng Vice President. Ang pinakauna doon is that para alam ng mga tao kung nasaan ang Office of the Vice President. At pangalawa, para hindi palipat-lipat yung mga personnel ng Office of the Vice President kung saan sila titira
dahil din kung saan nililipat sa kagustuhan ng Vice President kung saan siya ililipat. Nakalagay din doon, of course, yung security unit na naging controversial sa aking termino. At, yung OVP, him namin, at mga iba pang mga administration policies inside the office of the Vice President. Kung makikita ninyo, wala kami nilagay doon na specific project dahil ang office, ang function ng Vice President ay kumbaga constitutional successor. Yun lang ang only function ng office of ng Vice President. Pero sa atin, traditionally, ang Office of the Vice President ay binibigyan ng budget for the Vice President to decide on what his or her projects are, and then they can implement projects to complement the services of the other national government agencies. So on that note, hindi namin nilagay yun kasi baka naisip ko, merong Vice President na papasok na wala siyang project, wala siyang gustong gawin, kundi maging constitutional successor lang. So ibig sabihin, mag-aantay lang siya na mawala yung presidente. Pero so far, wala pa naman tayong nakita by history, wala tayong nakita na Vice President na ganun ang gusto niya. Lahat merong kani-kanilang projects. Ang hindi lang namin ginawa ay mag-define kung ano yung project. Kasi magdedepende yon sa panahon kung kailan siya naging Vice President, sa panahon kung kailan anong relevant na project. So ang ginawa lang namin ay yung structure ng opisina na kahit anong project ay ma-implement noong organization. Just one last po. Yes, I don't know if you already asked for your reaction to the viral video of PGMA. The last time that she shook hands with you, and nung pagtalikod niya is parang tila sumimangot siya. What's the relationship between you two right now, yung status? Di ma'am? Wala, gano'n naman kasi talaga si ma'am eh. Hindi lang sa akin. Nakita ko na rin siya, ganyan siya sa ibang tao. It's nothing personal. I don't think it's, she's doing it on purpose and she's doing it to express disgust or to express disapproval sa isang tao. It's not the first time she's done that. We have Ms. Camille Samonte again, then last two questions. Ma'am, just want to get your reaction kasi po dun sa House, binawasan po nila yung OVP budget. Ano po yung tugon nito? Kasi may mga ilang kongresista rin po na naghayag po na dapat daw pong bawasan itong budget dahil pilit nyo raw, ilang beses nyo raw po na ini-snub yung kanilang pagdinig. Isang beses lang ako hindi pumunta. Sa plenary, 2 beses. Sa plenary, 2 beses ako hindi pumunta sa kanila. But beyond that, as early as August, I think August 15, nung tinanong na ako kung ano yung expectations ko sa budget hearings, sinabi ko na ang expectation namin ay iwasan nila ang budget of the office of the Vice President. Dahil sinabi ko at the time, it's the same administration, it's the same speaker of the House of Representatives, and it's the same set of characters. So at that point, tama nga ako sa sinabi ko noong
August. Hindi man siya Last one. nakakagulat. Hindi na ako nagugulat sa House of Representatives. Last two questions. Sorry. Sola. Baka pwede niyo pong sagutin yung sinasabi ng iba, especially Congresswoman De Lima saying that you're a brat. You might like to address that comment of her po? Oo. Kasi Yes. hindi ka nga daw ako sumipot sa budget. Oo. Ang administration, and that is led by Malacanang Palas, ang Makabayan, ang Akbayan, ang members of the Liberal Party, yung mga pink and yellow, and sabihin na lang natin yung sixth category, all others. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi nila. Kung ano yung, at pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palas, susunod yung kanilang online service providers sa news. Whether it be fake news, bloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. At pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Number 2, brat. Number 3, Locaret, crazy. At number 4, nakalimutan ko yung isa. Ano yung isa mo? Ulit-ulit lang yan sila eh. At confidential funds. Ilustay. Yan. Pro-China, brat, loka-loka, at confidential funds. 4 lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick sa image or sa reputation para makasira sa akin. So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Leila De Lima. Yung word na brat, ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag na natin sa kanila mga buaya, di ba? Ganun yung general perception for all members of the House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over the office of the Vice President. But going back, that's a messaging narrative of anti-Duterte. No, not anti-Duterte. Anti-Sara Duterte. Messaging narrative nila. Nasa message board yan nila sa mga anti-Sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila. Pro-China, loka-loka, confidential funds, at brat. Ang problema kasi sa messaging nila, hindi ko na lang sabihin kasi baka matuto sila sa akin. Ayoko pag sinabi ko, then matuto sila, and then mag-isip sila ng bago. Huwag na. Last question. Pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false?
ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa Ombudsman ng Anti-Corruption Group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Only in the Philippines, Mr. President. Mr. President, marami po akong pupwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Hindi ko po iisa-isahin. Hindi ko po pe-personalin. Marami pong panahon para sagutin itong mga ito. Pangalawang paratang sa atin, Mr. President. Minamaliit ko daw po, Mr. President. Minamaliit ni Joel Villanueva ang boto ng mga kongresista at party list. Sagot, true or false? False. Mr. President, utang ng buhay kong ito ang pagiging miyembro ng Kamara de Representantes. Paulit-ulit ko pong sinabi sa bulwagang ito, hindi ko mararating ang anumang tagumpay na narating ko sa buhay ko kung hindi po ako naging miyembro ng Kamara de Representantes. Marami po akong namimiss, Mr. President, na miyembro ng Kamara. Mahal na mahal natin. Si Representative Diggs Dilangalen, si Representative Raul Del Mar, si Representative Roy Logoles, Tito Kaloy Padilla. Ang sarap pakinggan, Mr. President. Sa mga party list representative, sila ka Eta Rosales, sila ka Saturo Campo, sila ka Crispin Beltran. Mr. President, naging bahagi sila ng aking buhay. Mamaliitin ko ba ang 3,872 votes na maging kongresista ng Batanes? Bakit ko po mamaliitin? Lagi ko nga pong sinasabi, dapat pakinggan ang bawat representative ng Pilipinas. Doon po sa interpellation namin, nandito po si Senator Bato, madali po niya ikukumpirma, ano ba yung pinag-uusapan namin about votes? Ang topic po namin ay disenfranchisement. Ang binanggit po namin ay kung tayo po ay iluluklok ng taong bayan bilang senador, tayo po ay iluluklok ng taong bayan bilang party list representative o bilang district representative, may different roles po tayo. Ang disenfranchisement mangyayari kung bubuwagin ng Senado, kakapunin ng Senado, tinatanggalan natin ang karapatan yung mga nagluklok sa bawat miyembro ng Senado na naririto po ngayon. Mr. President, kailanman
hindi natin kayang maliitin ang bawat miyembro ng Kamara de Representantes. Higit sa lahat, Mr. President, miyembro po ng Kamara at party list ang tatay ko, na mas mahal ko pa kaysa sa buhay ko, Mr. President. And let the records bear that statement of this representation. Paano ko po mamaliitin ang Kamara? Ang tunay na issue, Mr. President, ay ito pong Peking People's Initiative. Dito po tayo mag-focus. Madali ho maghalit para sa akin. Madali po para magsisigaw ho dito dahil kakampi ko maraming senador eh. Madali po yun, Mr. President. Napakadali. Banggitin isa-isa itong kaso na ito. Ilang bilyong dito, ilang bilyon doon. Madali po sabihin, pero hindi po yun ang focus. Ang focus po natin, Mr. President, at hindi tayo dapat maging personal, ay banggitin natin itong bigger issue. This issue which is bigger than myself, which is bigger than you and me, which is bigger than this institution, Mr. President, and this is the soul of our nation, our Constitution, Mr. President. Imagine, Mr. President, true or false, Mr. President, gusto ba ng taong bayan itong mabahong PI o Peking People's Initiative, Politicians Initiative na ito? Eh yung OCTA po, sabi 1% lang ang naniniwala na may halaga itong tsa-tsa. Noong January 31, ang CBCP nagbigay po ng pahayag na sabi po nila, hindi tayo basta lalagda o papayag sa kahit anong petisyon sa COMELEC. Ayan po ang sinabi ng CBCP.